Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 19 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:23 ng umaga, araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa 24 billion pesos multa ni Leandro Levisti. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ay ayaw ko sanang talakayin pa ito pero dahil nga ay hindi malinaw po hindi malinaw. Pero talakayin na rin natin para makapagbigay po tayo ng kaunting liwanag. Bilang ako po ay isang electrical engineer, ay halos may alam ako dyan sa ganyan, yang multa. Opo. Napakinggan ko kasi noon ay damage daw yan. Damage. Multa eh. Ito daw ay bunga o resulta ng isang damage claim na hindi natupad o hindi nagawa na kontrata pero parang malabo eh. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pati nga yung Department of Energy, hindi malinaw yung pagka-describe nila eh. Opo. At parang mali po Pero hindi ko naman sinasabi kasi nga hindi malinaw eh. Both sides po yan both sides hindi malinaw. Pero isishare ko lang po ang aking experience o nalalaman patungkol dyan. Ang damage po, kung totoo yun, kasi yun ang nakita ko na pwedeng gamitin na damage. Yung may kontrata, tapos hindi natapos sa tamang panahon, may damage po yan. Opo. May kontrata, tapos inabandon, may damage po yan. Opo. At ako po ay sanay na sanay dyan. Kasi nagtrabaho ako sa Nawasa. Sa MWSS, 5 taon po yan. Mahigit. Ngayon, ang trabaho namin, gumagawa kami ng deep well pumping station. Ang pondo namin nanggagaling sa foreign funded, kaya special project kami. Nagtatayo kami ng mga deep well. Pag mahina na ang pressure ng tubig, nagre-request yung mga tao na magtayo ng deep well pumping station to boost the water pressure. Ngayon, sa 5 taon ko dyan, mahigit sa Nawasa, mahigit 100 ang naipatayo namin dyan sa Metro Manila. At kung minsan, doon pa sa Karatig na hindi na Metro Manila. Opo, naaabutan namin yan. So, may mga kontrata po yan. At although na hindi ako na-assign sa drilling, kasi na-assign ako sa sa pumping station lang eh. Pag natapos na yung drilling, ay lalagyan na namin ng bomba, yung pump. At 2 kami ang nakakabahala noon. Yung boss ko na mechanical engineer at ako electrical engineer. Pero ang main purpose ko ay yung mag-follow up ng power application sa Meralco. At saka yung kakausapin yung right of way para doon sa power extension. Yun po ang trabaho ko. Pero yun nga, na-assign ako sa pumping station, doon sa paghulog ng bomba o pag-specify nung bomba. Doon sa drilling ngayon, doon ko nakita
Although na hindi ako na-assign, nakikita ko, minumultahan talaga eh. Ang dami po na namultahan kasi nga hindi nila natapos yung kontrata nila sa tamang panahon. May multa po yan. Halimbawa, sabihin natin na depende po yan eh. Halimbawa, 20% ng contract price, yun ang damage nila. Yung iba, mayroon talaga, inabandon talaga eh. Kasi katulad doon dyan sa Panghulo, na Butas Malabon ata yan eh, dyan sa Panghulo. Tapos na yung project pero hindi nila mapalabas yung potable water. Hindi nila taon na ang binibilang talaga. Pumping na sila ng pumping, hindi mapalabas yung drinking water. Inabandon na lang nila. Nagbayad pa sila ng damage. Kasi halos 2 taon na wala pa eh. Natapos nila ang deep well pero hindi nila na-comply yung requirement na ang papalabasin ay drinking water. Yun po maalat ang lumalabas eh. Maalat kahit anong gawin nila, kahit na silyuhan nila, kahit na ang dami nilang ginagawa pero wala talaga. Inabandon na lang nila, nagbayad pa sila ng damage. Pero ito po ang lilinawin ko dyan, may kontrata, may pera na ibinigay sa kanila doon sa kontraktor. At maliwanag po ang kontrata. Hindi promise ha, hindi promise. Kontrata talaga. Although na kami ang dinidesign namin yung deep well, depende doon sa buhangin na makukuha nila. Ini-examine namin yan eh. At ito, lalagyan dito ng screen o dito wala, blank yan o ganun ang ginagawa namin eh. Nasa amin pa rin ang design. Ngayon, ay yun ang nagtataka ako dito. Bakit papatawan ng 24 billion pesos na damage o multa kung wala namang kontrata? Hindi ba? Sa amin po, pag nag-sign na ng kontrata, kung minsan yung mobilization, malaki po 20%. Kung 1 billion po yung kontrata, 200 million ang ibibigay agad dun sa kontraktor. Kasi hahakutin na yung mga equipment niya, yung rig, hahakutin na niya Magtatayo na siya ng opisina doon, bank house at saka security. Kaya mobilization pa lang, mayroon na siya Ganun po dadalhin na yung mga, kung minsan, doon na natutulog yung mga tauhan niya Magkakaroon na ng bank house. Ayun po at usually, halimbawa, 6 months niyang gagawin yun, nasa kontrata po yun. Ngayon, kung hindi niya natapos, may damage siya. Yung po ang sinasabi ko na walang nakikita ngayon tayo dito sa kontrata o kung mayroon mang kontrata ni Leandro Libisti. Kaya, paano mong papatawan ng parusa yan o damage? Wala kang ibinigay na pira Hindi po pinagtatanggol ko dito ang mga Libisti, Hindi. Pero, parang malabo Okay. Ako po ay nakikinig sa mga sa mga yung discussion, ganyan, o Halimbawa, tatlo yung kumpanya niya. Pero ako, questionable pa rin yan sa akin Kasi nga ako, electrical engineer po ako Alam ko yan na hindi pwede na ikaw ang mag-generate, ikaw pa rin ang mag-transmit, at ikaw pa rin ang yung mag-distribute sa mga tao. Bawal po yan. Bawal po yan. Ang Meralco, ang kauna-unahan pong ginawa ng Meralco dyan sa bandang Bisaya, mga Lupis, nag-generate lang sila. Nag-generate ng electricity. Bumili sila ng mga barko na sira-sira at naandun yung malalaking generator, pinagbibili nila yan at ginawa nilang generating yung
power generating station. Yun muna sila. Opo. Ngayon, siyempre, ay alam naman natin na noon mayroong NAPOCOR, hindi ba? National Transmission. Iba po yan. Ibang kontrata po yan. Hindi nga pwedeng i-monopolize yan eh. Sa ngayon po, ang NAPOCOR natin ay tinatawag natin na Transco na 90% na ata pag-aari na ng Chinese. Ayan po. Opo. Kasi mayroon akong estudyante noon eh, ay naan dyan eh. Umaangal na rin sila eh. Kasi nga hindi na dati yung dati NAPOCOR siya eh. Ay after 20 years na siya eh. Oh, yung estudyante ko eh, mag-20 eh. Mga 18 years na siya dyan sa NAPOCOR. Pero iba na, sabi niya, iba na kasi nga eh, mga kwan na eh, mga Chinese na ang may-ari eh. Oh, ngayon, nga, ito nga ang nililito ang mga tao eh, o nalilito ang mga tao. Yung prangkisa, sang-ayon sa balita, pero ay ako, nakikinig lang ako, at maaring possibility, ang prangkisa na ibinigay dito kay Libistre ay yung pag-angkat lang ng mga solar panel o yung mga pag-angkat lang at pagbinta ng mga equipment patungkol dyan sa solar panel. Yan lang po ang naintindihan ko, na pwede yun. Pwede yun. Prangkisa lang doon. Pero nga, hindi dapat bigyan yan eh. Bakit? Ay wala siyang experience eh. Wala eh. At saka, bakit i-monopolize niya? Hindi pwede yan. Yang solar panel, dito po ginagawa yan sa Amerika. Karamihan dyan. Ay, dapat, kung talagang gusto niya, siya ang gagawa ng solar panel. Pwede yun. Pwede yun. Pero yung bibigyan mo ang tao ng lisensya, siya lang ang aangkat sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas po ha, siya lang ang aangkat at siya lang ang magbibinta. Adi, unfair yan, hindi ba? Ngayon, pagdating naman dito sa generating station, maaring binigyan din siya ng kontrata dyan. Maari, pero nga ay anong experience niya? Saan siya kumuha? At saan siya kukuha ng pyesa? Hindi katulad yung mga Lopez, binili nila yung mga barko. O yung generator doon sa barko, kinuha nila, binili nila. At yun ang ginawa nilang generating station. Ganun po. Kailangan mag-umpisa ka sa maliit o from scratch bago ka mabigyan ng kumpanya o lisensya. Hindi ba? Kalukuhan nga ang ginagawa ng gobyerno natin eh, o yang kwan eh, yang kongreso eh. Bakit mo bibigyan ng lisensya na walang alam, hindi ba? Walang tauhan. Nagfabricate na ba siya ng solar panel? Saan ang planta niya? O bakit bibigyan niyo siya ng... Naku po, hindi ganyan. Para lang po yan na, halimbawa ako, nagka-lisensya ako ng electrical engineer. O, at saka mechanical engineer. In-examine muna ako nag-take muna ako ng board bago ako bibigyan ng lisensya. Ganun lang po yan. Ganun din sa pag-a-apply sa magtitinda ka ng sa yung tindahan diyan sa palengke. O may mga permit yan. O parang lisensya din yan, hindi ba? Ay titingnan muna kung ano yan, hindi ba? O parang hindi nag-aaral itong mga congressman natin. Opo. Pagbigyan nyo ng lisensya, kahit na ano yan, kailangan i-prove muna na pwede siya. Pero nga, ang dinidiscuss ko dito, itong 24 billion pesos. Hindi po pwedeng i-implement yan kasi nga, wala namang kontrata eh. Wala eh. At palagay ko ha, kasi nga, ay hindi naman sinasabi, ito ang binayad namin para mag-generate siya ng power. Halimbawa, dito pala sa Iba Sambales at saka Palawig,
mayroon isa no. Halimbawa lang ay dapat ipakita nila ilan bang ibinigay na pira diyan. Pero palagay ko, in doubt ako, wala yan. In principle lang yan na ito ang mga project namin, ito ang proposal namin, o approve, o inapurbahan. Pero walang budget. Ngayon, paano mo kukunan ng damage yan? Ay hindi ka nagbigay ng pira. Walang mobilization. Wala yung progress billing. Pag inuumpisahan na kasi yung project, mayroon ng progress billing yan eh. Oh. Ay ako po ay naging project management po ako eh. Oh, at isa sa hinawakan ko yung Senate transfer. Oh. Kaya alam ko 'yun. Alam ko yung mga progress billing na 'yan at saka yung bagong kontrata, alam ko 'yan. Paano ko ina-analyze? 19 kwan po, kung hindi ako magkabali, 1997, 1998, nagtrabaho po ako dyan sa Senado, yung Senate transfer. Oh. Marami yung mga additional na pinatrabaho sa akin, katulad nung generator. Hindi kasama kako yan, sir. Hindi kasama yan sa kontrata natin. Yung pag-supply ng generator. Ay, sige, trabahuin mo na, Simon. Sabi niya, may bayad naman tayo dyan. Sabing ganun. At saka ang nanalo po doon sa generator, yung John Diesel. Oh. At ang nanalo naman doon sa computer, yung ano ba yung computer networking. Sabi ko doon sa boss ko, wala yan sa kontrata natin, ma'am. Sabi ko, wala. Ay, additional yan. Sabi niya, sige Simon, trabahoy muna. Ay, wala ko kakong alam dyan sa computer networking. Sige na, hindi ka nila kanya. Sige na. Oh. Ay, sige. Ayun, ang nanalo naman dyan ay yung Alcatel. Opo. Oh. Ngayon, ay iyan nga, kailangan, pag nag-sign ng contract, ay, mayroon ng, mobilization eh. Oh. At progress billing na yan, ini-inspection namin, o saan na kayo, o ito na ang kukubrahin namin. Ganun po yan. Ngayon, kung hindi nila naibigay sa tamang oras, may damage din sila. Yun po ang sinasabi ko dito. Ngayon, ay saan ngayon ang ibinayad nila? O, at magkano? Ay, hindi pwede yun na promise lang na magtatayo kami ng solar panel dyan, sa Iba, Sambales, at saka sa Palawig. Ay wala yun, akong proposal lang o pangako lang, at ang alam ko ay ang daming pinangako ay wala atang natupad. 3% lang ata o 5% ang natupad. Ayan po kasi nga sa una pa lang lukuhan na kasi nga wala silang capability. Hindi katulad ng Meralco, nag-umpisa sila, yun nga yung sinasabi ko, na bumili muna sila ng mga generator ng mga barko, at yun ang pinagsimulan nila from scratch, hindi ba? Oh. Ganun po. Hindi basta-basta nabibigyan si Libiste ng pabor. Hindi ba? Oh, pero hindi ko po pinagtatanggol dito ang mga Libiste na parang hindi uobra yung 24 billion na yan kung wala silang ibinigay na pira pang mobilization. Hindi ba? Mobilization na lang, hindi ba? Magtatayo ka ng planta, ng solar panel, ay ang laking mobilization po yan. Pupunta yung mga gwardya mo doon, gwagwardyahan yan Oh, pupunta yung magko-construction dyan. Oh, magkakaroon ng bunkhouse, barracks. Oh, hindi ba? Magkakaroon ng yung mga technical expert dyan. Oh, tapos darating yung mga supply, hindi ba? Oh, ay mga galing ng abroad yan. Paano yan kung wala kang ibinigay na pira? Hindi ba? Hindi raw tinupad. Ay, ang labo hindi ba? Ulitin ko hindi ko po pinagtatanggol ang mga Libiste dito, pero malabo.
malabo yan. Kukuha ka ng damage ng, ng 24 billion, wala ka namang nire-release na pera, hindi ba? Malabo po yan. Ngayon, ito po kasi kulang nga ang oras natin. 1 Corinthians 14, verse 7 hanggang 8. Ito lang po ang isishare ko sa inyo. Sa gobyerno man yan o kay Libiste. Napansin ko kasi puro propaganda. Opo. Ang tao nalilito. O dapat paghiwa-hiwalay mo yan. Kung supply ka lang o generation ka lang o transmission ka lang o yung parang kooperatiba na yung sa kooperatiba kasi sila na ang nagsusupply ng 220 volts. Tapos may metro sila, tapos sisingiling kanila. Iba po yan, ibang franchise po yan. Opo, tawag dyan ay kooperatiba. May sarili silang linya, may sarili silang kontador o metro ng kuryente, tapos bayad ka, hindi ba? Ganun po yan. Magkakaiba po yan. Ngayon, nililinaw ko lang po at nalilito po ang mga tao Pero nga ay ito, para maintindihan natin bakit ko sinasabi ito. Hindi po ako hindi po ako naliliwanagan dyan sa mga paliwanag nila. Ito po even things without life, sabi po ng Biblia, even things without life, yung mga walang buhay, hindi ba? Whether flute or harp, ano ba yan? Musical instrument po yan walang buhay po yan. Even things without life, whether flute or harp o gitara, hindi ba? O tambol o organ, hindi ba? When they make a sound, unless they make a distinction of the sounds, how will it be known what is piped or played? Yun po, hindi ba? Kahit na yung mga musical instrument nga paano mo malalaman yan na yan ay musical instrument o ano yung tinutugtog niya kung hindi malinaw, hindi ba? Sintonado ay hindi maintindihan ng mga tao. Ang sabi po ng Biblia, even things without life, like flute or harp o gitara, hindi ba? Gitara na lang, hindi ba? Gitara. When they make a sound, unless they make a distinction in the sound, kailangan maintindihan yung sound Sa orkestra nga, hindi pwedeng kanya-kanya, hindi ba? Walang mangyayari kung kanya-kanya kayo. Nakatulad nga nangyayari dyan ngayon. Paliwanag ng paliwanag ay kanya-kanyang paliwanag hindi ba? Unless they make a distinction in the sound, how will it be known what is pipe o ano ang tinutugtog, hindi ba? Hindi mo malaman kung kanya-kanya kayo ng patugtog, hindi ba? Sa kumbo, hindi ba? Kung may kumbo, kailangan sabay-sabay kaya nga harmonic orchestra, hindi ba? Ayan po how will it be known what is pipe or played kung walang distinction o hindi malinaw o sabog o kaya kanya-kanya kayong tugtog. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Totoo naman, hindi ba? For if the trumpet make an uncertain sound, who will prepare for battle? Ayan po ang gira kasi noong unang panahon ay sumusunod lang yan doon sa tugtog ng tambol o kaya yung trumpeta. Pag sinound yung trumpeta, ayan na, laban na yan. At ang nakasulat po dito sa Biblia, who will prepare for battle if the trumpet is not properly sound? Yan po hindi ba? Ay, ganyan po ang nangyayari ngayon dito Kanya-kanya silang paliwanag. Ay, sino ang maniniwala dyan sa mga ganyan? Hindi ba?
Who will prepare for battle if the trumpet is not properly sound? Tama naman ang Biblia, hindi ba? Kaya dapat linawin nyo, kung ano yan, hindi ba? Ay yung nga, yung huni ng ibon, hindi ba? Yung huni ng ibon. Kanya-kanyang ibon, kanya-kanyang huni yan. At tayo, pinapakinggan lang natin kung ano yung huni ng ibon. Na-identify natin kung ano yung ibon. Ganun po yan eh. Ay dito, ano bang ina-identify natin? Wala eh. Wala tayong ma-identify po eh. Hindi ba? Puro lang drama. Puro propaganda. Yan po ang nakikita ko dyan. Mapag-gobyerno man o ito kay Libiste. Pero mas hindi ako kumpurbe dito sa pinagkagawa ni Libiste. Kasi nga, hindi siya qualified eh. Hindi ba? Mabuti sana kung sinabi niya na ako ang gagawa ng solar panel. Magtatayo ako ng kumpanya, gagawa ng solar panel. Period. Hindi ba? Ay hindi eh. Ay, lisensya pala na bibili at magbinta. Ay, putris. Ay di yayaman yan, hindi ba? Yayaman yan At yan po ang nakikita ko dyan sa gobyerno natin. Dahil yung nanay niya ay senador. Naka-assign ata sa finance. Ayan na nga, hindi ba? Kaya nga ayaw ko yung ganyan eh. Hindi ba? Ay pero nga ay itong paliwanag naman ng DOA ay parang mali naman. Bakit mo pagmumultahin naman na wala kang binabayad sa kanya? Hindi ba? Mali po, hindi ba? Para lang bibili ka ng sasakyan yan eh. Mag-down ka para naka-reserve yan. Kung hindi ka nag-down, hindi reserve yan. Yun po yun po ang ibig kong sabihin dyan. O bibili ka ng bahay, hindi ba? Mag-down payment ka. Hindi ba? Ay kung wala kang down payment, paano hahabuli ngayon na binili ko na yan? Hindi ba? Ganun lang po yan. Pero nga, ang ayaw ko naman dito sa nangyayari, lalo na dyan kay Leandro Libiste, ay sobra naman ata ang kwan nila, hindi ba? Sobra naman ang gahaman nila sa greedy, hindi ba? Sa salapi, hindi ba? Ayan nga, hindi na niya maipaliwanag ano ba ang talaga ang kumpanya niya eh. Kasi nga wala siyang experience eh. At sino ngayon ang mga engineer na hahawak niyan? Dapat, ay yun nga ang sinabi ko sa inyo, ako ay na-assign ako dyan sa project management ng Senate transfer. Ngayon, kung may contractor, ay ina-analyze po namin yan. Saan na yung natapos niyang kontrata? 3 po yan, 3. Kailangan ipakita niya bago siya ma-qualified sa amin. At kung maari, ganun din ang amount. Halimbawa, high-rise building. Ganun. Saan na yung high-rise building na natapos na 3? Ipakita niya bago namin siya apurbahan. Kasi kung wala, paano kung sasabihin na qualified yan? At saan ngayon yung kasalukuyan niyang ginagawa na high-rise building? Ganun lang po yan. Ay ito wala naman siyang walang experience, at saka saan yung counterpart niya? Kasi hindi lang local yan yung solar panel aangkat ka po sa ibang bansa. Ay saan yung counterpart niya? Ay dito nagsasara na ang Silicon Valley kasi nga hindi nga feasible. Hindi pa. Ako po ay inatasan ng boss ko dito sa Amerika kasi may project kami sa Nigeria. Yung solar panel. Simon, mag-research ka kanya. Bakit kako, sir? May project tayo sa Nigeria. Ay ni-research ko ay kako lugi. Bakit?
ang mahal pa ng baterya, ang mahal kako ng kwan ng solar panel, hindi pwede. Ayun, ay ganun ang research ko. Ni-research ko po 'yan. Hindi lalo na diyan sa Pilipinas na ang daming red tape, hindi ba? Mahal pa ang solar panel, hindi uubra 'yan. Mas mura pa yung mag-generate ka by means of diesel o kaya yung ang the best ay yung wind. Yung wind, kasi 50 years yan, hindi nasisira yan. Ang solar panel, mga 7 years, sira-sira na yan eh. At yung battery, kailangan papalitan mo rin yan eh. Ay, ang mahal po ng battery. Oh. Ayan po Kaya mas mura pa yung hydroelectric at saka yung diesel engine at saka coal-fired yung mga ginagamit ay charcoal, hindi ba? Mas mura pa yan. Yan lang po ang isishare ko sa inyo. Kaya nga, ako nga ay hindi ako nalilito dyan. Hindi feasible pa yan. Hindi, wala. Kahit na compute nyo, ako kinumpute ko na yan eh. Yung return of investment, hindi uubra. Ngayon, baka after 10 years, uubra na. Kasi nga, nagre-research na ngayon ang lahat ng bansa para makagawa sila ng solar panel na efficient. Ayan po. Ang Saudi Arabia ata nakakagawa na sila. Hindi ba? Yung buhangin nila na andun daw, sabi nila, ewan ko lang kung totoo yun, yung buhangin nila na andun daw yung mga silicon na mas efficient. Times 100 daw eh. Di magkakamura yan, hindi ba? Yung maliit na solar panel nakaka-generate ng napakalaking electricity. Ayan po ang dinidiscover nila ngayon. Pero sa ngayon, sa pangkasalukuyan, hindi pa uubra yan. Yang solar panel. Pangkwal lang pangkwal lang yan. Pwede yung pag-augment. Yang ginagawa sa mga bahay. Mahal pa rin po yan eh. Mahal. Hindi ma-return. Yung return of investment, wala. Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana ay may natutunan po tayo sa ating pakikinig at dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Pero tama po itong sinabi ko, na nakasulat sa Biblia, who will prepare for battle if the trumpet is not properly sound? Kahit na nga yung orkestra, hindi ba? Kung kanya-kanya silang tugtog ng instrumento, sinong makikinig dyan? Hindi ba? Wala eh. Hindi ba? Ayan po ang sinasabi ko, para may natutunan tayo. At least isang verse lang yan, At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.